Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, Isa Shop. So ngayong araw na to, check natin ang taas kasi ating in-organize yung taas, nililinisan para sa kinabukasan ay maging ready ito sa dadalaw. Kasi may pupunta po dito na isang kaibigan po natin, isang journalist na si Sir Buddy Garcia. At sila po ay dadalo dito at ipapakita natin yung simpleng pamamaraan kung paano natin inaalagaan yung ating mga carnivorous plant. At kahapon din ay galing tayo doon sa isa nating suki, no, or yung ating bagong kaibigan, no, na taga Pasig, no. At pag-uwi natin, tingnan nyo, dami nating bitbit. Meron tayong sprayer, TDS meter, and pruning shear. No, itong sprayer, ang ganda. Chinerge ko, naka type C, ba? Type C. Like pa yung phone ko na luma. So, yan, akit tayo sa taas. Yan. Tapos may indicator pa to pagka na-charge. From red light, pagka low bat siya. Nagiging ito sa green pagka fully charge na. At very efficient, no, kapag ka-charge mo, hindi yung mag overcharge siya. At tingnan natin kung gaano kaganda yung hindi naman na ngayon. Check muna natin tong growing area. So dito sa growing area, yan, medyo nilinis natin yung paligid. Tinanggal natin yung mga higa-higaan natin yan. Kasi syempre maluag pa para madali tayo makapag-kilos-kilos kapag lumalaw sila. Ang gagawin lang naman namin, medyo demonstrate tayo kung paano alagaan itong mga carnivorous plant. Kasi maliit lang naman itong growing area natin, wala naman silang dito, kumbaga po puntahan, no? Hindi man sila mahihingalin dito kasi napakaliit lang. So much as well na mag-demonstrate tayo kung paano yung tamang pag-aalaga, no, nung ating mga precious na carnivorous plant. Kasi syempre, no, possible na mas maraming audience kasi na marami silang follower. Kung alam niyo yung agri business, how it works. At si Sir Buddy pala ay siya yung dati siyang nasa yung Agri 7, tapos yung meron pang iba, medyo nakalimutan ko yung pero bata pa lang ako, hindi pa ako mahilig sa halaman, or hindi ko pa alam na mahilig ako sa halaman kasi madalas ako manood yan dati pa yung Channel 7, Channel 4 yata, meron pa rin sa may mga channel dati na tungkol dyan sa sa agriculture. So ayan, pinapanood namin yan, kasama ko yung lola ko na mahilig magtanim ng mga kangkong at mga gulay-gulay sa paligid. So siguro nung bata pa ako, doon din ako na expose sa gardening. At pag umulan yun, yung lola ko mamumulot lang yun ng mushroom sa labas, kahit na liit lang nung aming bakuran dati, dito rin yun, no? At pagpasok noon, meron na kaming soup at mainit na pagkain, no? So napakasimple dati ng aming simple pero masarap yung luto ng mga natin, lola natin. So anyway, pupunta sila dito at siguro na rin natin, pakita natin kung paano alagaan itong mga carnivorous plant from how to care sa mga carnivorous plant, specifically siguro sa BFT.
no? At kung may time pa, papakita na rin natin kung paano alagaan yung iba, no? Siguro BFT, Sanju, pitcher plant, Australian pitcher plant. Sarracenia, wala tayong Sarracenia ngayon, medyo nag-decline. At yung replant ko sa wife ko, ayun, maraming nadali. Kaya sabi ko, medyo dahil tag-ulan, medyo tigil muna tayo sa Sarracenia. Focus tayo dito kung anong meron tayo. At kung no, kung pagkakataon, we focus on pitcher plant and BFT muna. So, no, nakikita niyo dito, no, kahapon umulan nga, pero alam niyo ba may pumunta dito, no, yung nagbigay sa atin ng sprayer, pruning shear, tsaka TDS meter. Ito na, may binigay pa siyang iba pero hindi ko na tinaas kasi pagkain. So very thankful ako dahil hinatid ako mula Pasig pupunta dito sa Cavite. At kahit na medyo naulan kagabi at yun, past 7 na umakit kami dito kasi pag naulan di talaga lang binubuksan yung ilaw. Pero dahil nga nag-effort sila, grabe yung traffic ngayon kahapon, ay sige, tingnan natin yung taas. Nandito na rin kayo So chinek namin to, nagulat sila kung bakit. Kasi lagi ko sa kanya binabanggit na so wag mo nang ilipat-lipat yung halaman mo kasi sabi ko ma-stress yan. No, lagay mo lang sa isang pwesto. Tapos wag di kahon. Kailangan kapag kailangan ng diligan, hindi diligan na. No? So may mga pagkakataon kasi na hindi natin kontrolado. Like for example, pag umulan, hindi mo naman pwedeng sabihin na sige magdidilig ako ngayon kasi umulan na di ba? O kaya kapag sobrang init, mamaya lang magdidilig kasi hindi pa oras. So kailangan kita natin yung sitwasyon kung bagay na talaga dun sa natin sa intervention na yon. Like example, pagdidilig o hindi pagdidilig, kailangan i-decide tayo base dun sa nakikita natin. Kaya lang kasi alam nyo pagka bago pala kayo sa pag-aalaga, minsan talagang sakit na sa ulo ginawa nyo na yung lahat pero hindi kayo makabuhay ng halaman. Nangyari na rin sa akin yan. Pero sa huli, ang advice ko talaga, dahil ganun din yung nangyari sa akin, just follow the basic. Huwag mo lang kayong mag-eksperimento kasi once mag-eksperimento kayo at i-apply nyo kung ano-anong advice ng mga research nyo o pinagtanungan nyo, maliligaw kayo na. Kasi ngayon sinasabi rin nung client ko kahapon na too much information pagka minsan na napaparalyze ka na, dun sa dami ng ginagawa. Kaya nasusobrahan ka dun sa intervention. Sasabihin, halimbawa, sinabi ko sa kanya, halimbawa, advice number 1, sir, sige, replant mo yan, replant mo. Tapos humingi ka na naman advice sa isa. Tapos sasabihin na naman niya, sir, replant mo, tapos tanggalin mo naman yung itim-itim, di ba, yung mga natuyo. Tapos nakikita mo, parang hindi pa rin gumaganda kasi hindi pa naman lumilipas yung ilang linggo. So, hindi ka na naman ng advice sa iba, magre-research ka na naman. Ang sabi doon naman, ilagay mo sa rep kasi maaaring dormant yan. So, ang gagawin mo naman, i-uproot mo, then lalagay mo sa rep. Sabihin naman ng iba, si Kuya Brent, hindi ako naglalagay sa rep. Never ako naglagay. So, ang gagawin mo, tatanggalin mo na naman, i-replant mo naman. So, better as well na follow mo muna yung pinaka-basic. Ano ba yung basic sa pagkaka-carnivorous plant? So, una, yung paggamit nga ng low minerals na media. So gamit ka, kung yung media mo baka mali naman yung media mo, so gamit ka na Sphagnum moss and perlite, easy as that. So siguro naman alam na natin lahat yung Sphagnum moss and perlite. Itong perlite yung white, ang Sphagnum moss, ito naman na mushy or soft na materials niya, Sphagnum moss and perlite. Then
Media, okay ka na? So check mo yung paso. Kailangan plastic. Gawa sa plastic. Tapos may mga butas, no? Hindi mo kailangan sobrang dami. So enough na yung may mga aeration sa ilalim or drainage sa ilalim. Sumunod ay yung pulsan. Pag sinabing pulsan, yung pinaka maliwanag na lugar sa bahay nyo. Not necessarily na mula umaga hanggang hapon, from sunrise to sunset may liwanag. Pero kung may ganong lugar sa inyo, mas magandang lugar yun, di ba? Na ipwesto yung inyong mga halaman. Kung mapapansin nyo dito sa lugar ko, I tried my best na ibigay sa kanila yung pinaka maaraw na condition. Pero may mga lugar na doon araw na dito napaka-shaded pa, 'di ba? So ibig sabihin lang nun, hindi dikahon din or hindi strict na i-follow na kailangan talaga sa pinakamaaraw na lugar. Kung mas komportable kayo sa sarili nyo na ilagay muna sa medyo shaded na lugar, no, pero may reflective light, ibig sabihin may araw na may liwanag doon sa lugar kahit hindi directly, no? Medyo tawag nila diyan ay indirect sunlight. May sunlight pa rin yan pero hindi directly na natatamaan. Pwede yun, mabubuhay, gaganda yung halaman nyo, pero mas safe, di ba? Ang advantage kasi ng full sun, mas magiging matibay, pero there is a higher chance rin na masunog yung halaman nyo, no? So kaya piliin nyo lang kung ano yung pinaka komportable kayong paglagyan. Pero ang doon, give as much as you can kung kaya ng sikmura nyo, no? Kami, ang ginagawa namin since sabi ko nga, matagal-tagal na rin kami nag-aalaga, although hindi kami yung pinakamatagal, natutunan namin na kahit ilagay mo yan sa pinakamaaraw na lugar, say kung kaya ng mula 6 pa lang or 6:30 na kumbaga sumabog or diba, magbukang liwayway, ilagay mo na doon, no, hanggang sunset, doon natin ilalagay, no? Tanghali wala na ring shade yan, no? At mapapansin nyo may mga burn rin talaga minsan, pero alam nyo makaka-recover yung plants nyo at makakapag-adapt based doon sa condition na inyong nilalagay, no? At ang isa pang masasuggest ko, kung ipo-fullsan nyo yan, ipatong nyo sa styro box. Kasi ang styro box, it insulate the root system and the plants itself, yung kabuuan, doon sa matinding temperature rise pagka nasa araw na yung plants nyo. At ganun din, at magiging nyo rin yan, parang magko-conserve rin siya ng moisture loss and kumbaga yung mapiprevent niya yung mabilis na pagtuyo ng halaman. Let's say for example, syempre hindi naman kayo maghapon na nakatingin sa halaman nyo, although may gumagawa tulad ko dati nung pag-on pa lang ako, ilang minuto, ilang oras minsan na nakatingin lang sa halaman dahil ilan pa lang yung plants ko, no? Kaya mas matagal yung tingnan niyan, mas dumadami yan kasi sabihin niya order uli ako gatong cultivar naman. Pero ayun, kasama yun sa kasama yun sa process ng into carnivorous plant. Ganun din ako dati. Anyway, balik tayo dun sa pag-aalaga, di ba? So ipatong nyo sa styro box, no? Tapos lagyan nyo sa pinakamainit na lugar. Sumunod, di ba, meron na tayong media, planter, lightning, no? Ito pala, kung sakali na grow light pala, ang natutunan ko kahapon, dumalaw ako dun sa growing area ng kaibigan ko, yung kliyente ko ay yung specific yung kumbaga distance ng grow light sa kanyang mga plants ay nasa 2 to 3 na dangkal. Hindi ko na sinukat kasi sabi ko ilang kaya ito, ilang dangkal ito mula sa 2 to 3 kasi magkaiba naman yung length ng ating mga kamay.
diba? So 2 to 3 na dangkal mula doon sa plants. Nagbabari din daw yun, depende na rin sa halaman kung yun ay shade loving o kaya newly propagated stress plant, so mas ga-adjust sila. Nilalayo mo syempre kung hindi dapat masobran, lapit mo kung acclimated na. So at least 2 to 3 inches yung layo. At then depende pa yun sa wattage, no? Pero hindi ako expert sa indoors, kaya pag nag-explain ako, lagi yung tatandaan, outdoor setting lagi yung aking pinagbabasihan. Siyempre, mahirap ituro yung hindi mo naman na-experience, at pinapractice. Sumunod ay watering, no? Sa watering naman, kailangan low minerals yung inyong mga pandilig. So, gawin natin, sukatin natin yung minerals ng ating tubig. So, lagyan natin ito ng tubig para makita nyo rin na talagang ito. Hindi ko pa nililinis kaya hindi ko alam kung ito pala. Lagay muna natin dito siguro yung tubig para makita nyo talaga. Ito pala, may tubig na. Ito nang gamitin natin para malamang. So sa tubig kasi mahalaga yan na meron rin kayong TDS meter. Necessarily ganito yung presyo, medyo mahal. Pwede kayong bumili TDS meter, bigay lang rin yung kahapon. Ito ganyan, pwede itong ganito. Ito tago 100 lang to. Actually, pagka may mga sale, umaabot lang to na 80 to 100 plus. So ito nasa around 700 yan, 800. Bigay lang to, hindi ko naman to kayang bilhin. So bigay lang sa atin kasi may bago daw siya. Mas mahal. Sabi ko, sige, sino ba tatanggi yan? So nasa na pala yung dulo na ito. Ayan. Tingnan natin kung ano yung sukat ng ating so tingnan natin kung ano yung sukat ng ating tubig na pinandidilig. Kung nakikita nyo, nasa 21. So medyo sakto lang, pero ang ideal dyan hindi mas mababa, mas maganda. So hindi maganda yung sobrang taas meaning 75 pataas. Pero ang ano dyan talaga, the lower the better. Nakakaranas kami dito ng 2, 0, 12, ganun lang. Pero pag tagulan, dahil nagsiship kami from RO to rainwater, syempre mas pure syempre yung RO kasi filter yun eh. So kapag tag-ulan, ang tubig ulan tumatama yan sa bubungan, dumadaan ng alulod. Tapos yung IBC tank pa namin, nabihira namin o hindi namin nalilinis sa sobrang laki. Ano mo itataob yung IBC tank. Ayan. Tapos yung IBC tank namin na tatlo, 1,000 liters per IBC tank, di ba? So yung tatlo yun, magkaka-connect tayo ng series. So paano malilinisan yun? So pag nilinisan mo yun, paano yung dilig mo, di ba? So halos hindi na namin nalilinisan yan since ang tubig na yun ay talaga na pandilig. So nalilinisan lang yun pag nauubos na yung tubig namin kasi sumasama dito sa pump dito sa taas. At walang problema sa halaman yun kung paminsan-minsan malagyan nyo sila ng tubig na mas mataas kaysa sa idea. So mga 75, 80, no, pwede yun. Pero huwag mag-i-stay sa ganong kataas na tubig. The lower, the better. Ano ba yung mga mabababang TDS or total dissolved solid na mga pandilig sa carnivorous plant? Unang-una, bigay ng nature, tubig ulan, pwede yan. Now, kung may TDS meter kayo, tulad ng pinakita ko kanina na panukat ng hardness ng water, ay pwede nyo sukatin lahat ng water source nyo na may access kayo. No? Hindi ko sasabihin na pwede yung
tubig balon nyo, hindi ko sasabihin pwede yung at patubig nyo na galing sa bundok unless meron kayong TDS meter, no? Lagi kong naitatama or naikokorek ako kapag sabihin ko hindi pwede yan yung galing sa sa patubig, sa di ba sa mga province may mga dumadaan sa yung mga yung mga soft na mga na mga tubo, minsan nga sa kawayan pa dumadaan eh. Sabi ko hindi po pwede yan eh, kasi usually po mataas yan. Pero nung pumunta ako ng Laguna, nung sinukat ko yung tubig nila, alam nyo kung nasa lang 2 to 6. Grabe, mas malinis pa yung, mas pure pa yung tubig nila sa bundok, no, kumpara dito sa Manila pag dumaan ng 7 or 12 stage filtration. Nabiro nyo 2 to 8 or 2 to 6 lang yung so mas maganda kung may TDS meter kayo, di ba? Invest tayo sa TDS meter, wala pa namang 200 dyan, sorry, nasa 80 to 150, no, or 160 ganyan. Sige nga 1 to around 200. So magagamit nyo na yan, no, sa pagluluto, sa pag-test ng purity ng water source nyo, hindi lang sa carnivorous plant. So ayun, so rainwater unang-una. Pangalawa ay aircon water. So yung ayun yung tubig na tumutulo sa likuran ba yan ng aircon nyo, no, kapag naka-open siya, no. So pero dapat sukatin nyo pa rin TDS meter, no. At basis dun sa bagong research, no, na nabasa ko, hindi pwede na matagal na ayun lagi ang ginagamit nyo. Sabi kasi nila nakakasama rin yun sa BFT kung laging ayun ang ginagamit. Dapat may flashing pa rin. Flashing meaning huhugasan nyo pa rin gamit yung mas pure na water source. Bukod sa aircon water, pwede rin kayong gumamit ng purified water. Alam niyo ba, kahit mineral water pwede, pero kailangan may TDS meter kayo. Kasi yung mga bottled water na nabibili natin, tsaka yung dinideliver sa atin sa mga bahay-bahay galing sa water refilling station, no, ay karaniwan dyan ay low minerals, kahit na mineral water, no. Kasi may TDS meter ako minsan pag dati nagbabike ako, tapos pag bibili akong tubig para makatipid, laging sa water refilling station, nire-refill ko lang yung malaking jug ko na dala, at sinusukat ko yung mga nila, yung mga tubig nila. Alam nyo, mineral water pero ang baba, alkaline water pero ang baba, kasi nga maganda yung filtration system ng mga legit na may magagandang filtration system, diba? Pero hindi lahat ng RO water, hindi lahat ng proclaimed as distilled at purified ay low minerals, diba? May mga iba purified water pero yung purifier nila 4 stage or 3 stage lang, diba? Masabi lang na filter. So maganda talaga na meron kayong TDS meter. So bukod sa RO water or reverse osmosis water, rainwater, no, purified and distilled, no, ay may mga iba pang source, pero as of now ayun pa lang yung mga nagagamit ko na pangdilig. Una ay rainwater, ayun yung aming main pangdilig, no, sa span ng 7 years namin na pag-aalaga. Pangalawa ay RO water, ayun yung meron kami dito, reserva kapag nawawala na ng ulan. At distilled water ay naman ang recommended namin sa mga beginner para pure na pure talaga. So ayun muna ang tatlo. So ano pa bang pwede nating i-add dito sa pag-aalaga ng carnivorous plant? Tatanungin niyo ako pagdating sa peste, no. Huwag muna kayo tsaka sa pest disease and fertilizer, no. Kung baguhan kayo, huwag muna kayong gagamit ng mga chemicals, kasi yung chemicals na yun magiging mas additional na isipin pa kapag nagka-problema yung plants nyo, na mahirap i-rule out yung problema na pagbabaguhan kayo tapos ginagawa nyo yung komplikado na pag-aalaga agad. So pagbaguhan kayo, ang gamitin nyo muna yung tatlo: full sun, low mineral water, and low mineral media. That's it. Wala kayong dadagdag,
Wala kayong ibabawas. Experimentation will come later, no, kapag ka na stable nyo na yung mga plants niyo. No, kasi pag yan kayo nagka-problema dun sa tatlo. No, madaling i-roll out. No, sukatin nyo. Pagka nagka-problema, sukatin nyo yung tubig nyo. Kung low minerals, hindi problema yung tubig. Pangalawa, paaraw. Kung nabibigyan nyo ng sapat na araw, hindi nyo problema yung araw. Pang-apat, ano yung media? Hindi ko naman binago, sir. Ginamit ko ay sphagnum moss and perlite. Oh, walang problema dun sa tatlo. Then, kapag nagtanong na kayo dun sa binili nyo, sa akin man o kung kanino man, pwede niyang sabihin or ma-figure out kung anong problema talaga ng halaman nyo. No? So, usually yan, kapag baguhan, nandun lang naman talaga sa tatlo. No? Pero kung kung dinagdagan nyo yung tatlo na yan, hirap nang i-roll out. No, kasi maaaring sabihin ng binila nyo, galing yan sa ganito, sa ganyan. Hindi kasi namin, sir, sinabi na maglagay kayo ng ganyan, nilagyan nyo. Sabi namin ganito, tapos ganyan, di ba? So, hahaba yung diskusyon. Ang hirap malaman kung anong problema. And by the time na malaman nyo yung maging problema, ma-realize nyo, ayun yung ginawa mo na extra din sa tatlo. No? So, ang talaga make it simple, make it sustainable and easy to maintain araw-araw. Ayaw mo ng 10 list of things that you must do every day. Kailangan mo lang ay 3 pababa. Pag sinabi kong 3 pababa, 3 pababa. Dito sa amin, ang ginagawa lang namin dito daily ay isang step lang. Kasi yung dalawa ay nandito na, di ba? Ano yung dalawa nandito na? Yung low mineral soil nandyan na. Low mineral water meron kami. Sunlight nandito na. Outdoor kami So ano yung isa na yun? Isang steps lang ang ginagawa namin to maintain this huge number of plants. So, ang ginagawa lang namin ay dinidiligan lang namin to isa-isa. At kung may ulan, hindi kami nagdidilig, walang steps. Ang steps namin noon, dahil wala naman kaming gagawin, we enjoy kung ano yung binabalik ng halaman sa amin. Yung ganda niya, no, we check kung may offer kami na ibang paraan ng pagmamanage sa plant tulad nito. Kanina lang nung napadaan yung camera ko dyan, dinunot ko kasi hindi pwede na may ibang tumutubong halaman sa inyong mga planter na hindi nyo naman tinanim tulad nito. Although hindi natin alam, baka herbal plants, pero damo siya kasi nga hindi ko naman tinanim. So kailangan mo tanggalin kasi pag hindi mo tinanggal yan, maa-outgrow niya yung plant mo kahit napakaganda niya pa at maaaring makasama sa inyong mga pananim na kanyang first plant. So, dati-rati hindi namin ginagawa. Hinahayaan namin ma-outgrow yung halaman namin. Kapag na-outgrow yung halaman nyo, hindi makaka-receive ng enough sunlight, magiging sickly yung kanyang itsura. Hindi nyo na malalaman na nanganak pala yung Nepenthes na outgrown. Hindi magbi-picture kasi agaw yung root system, yung sunlight na nare-receive. They look sick kapag pinabayaan nyo yung mga tumubo yung mga ano-anong halaman. Kaya nga ito, i-clear namin ito. Hindi namin makiklear ito ngayon at bukas sa ibang araw kasi medyo malaki-laking undertaking ito pag ginawa mo. So, kung ano lang yung makikita nyo dun sa pag kung wala kayong gagawin masyado, tingnan nyo lang, i-appreciate nyo yung ganda nila. Ganito pa lang ganda. So, kung nakita kayo mga tanggalin nyo, unnecessary na mga ito pala, herb yan. Yan ay Chancafedra for kidney health and UTI, mga stone sa body, yung gallstone, kidney stone, bladder stone. Ako hindi naman ako doktor, pero mahilig ako magbasa ng mga herbal benefits ng mga halaman na nakikita ako sa paligid na binubunod ko. Kaya minsan nagpapatubo talaga ako. Intentionally naman ganyang plants para sa akin na rin at sa aking family. So,
Ayun, titignan nyo. Iba naman minsan naka-uproot. O iba naman hindi maganda yung lagay or pwesto ng halaman. Ililipat-lipat. Ililipat-lipat. Iaayos nyo. Hindi lipat-lipat. Mali yan. Isa pang problema ng mga baguhan yun. So aayusin nyo. Mamanage. Nadulas kasi. Hindi ko binabago yan. Ganyan naman. Nandiyan na talaga. So, pag malipat-lipat kasi, nagugulo yung halaman. Tapos, hayaan nyo lang sila na sila mismo yung mag-adapt and mag-thrive. Kapag lagi nyo kasing ginagalaw yan, hindi lumalakas yung halaman. Maraming mga expert level advice na napakaganda. Pero ito yung pinaka-beginner na super effective sa kahit anong uri ng halaman. Huwag niyong pakialaman kung tama naman yung growing condition na binibigay nyo. Diba? Pag hindi mo pinapakialaman yung mga imposibleng mabuhay, nabubuhay. Yung wala ng pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Dahil hindi mo sila ini-stress at pinapakialaman. May nakita ka bang naglalakad na puno? Diba? Sa Lords of the Ring lang yon yung mga trend. Diba? Pero dito sa totoong buhay, no, realidad, ang mga halaman, nandyan lang yan. Yung halaman, ng mangga, ng bata ka pa, kung hindi pinutol yan, nandun pa rin yun. Hindi yun umusog. Hindi man lang ako nag-landslide. Diba? Or nireplant. Pero hindi yan umaalis yung mga halaman. Puno sa paligid natin. Gumagapang sila, yung iba, binding. Pero nakatarim pa rin sila in the same spot kung kailan mo sila iniwan dati. Bago tayo humugot doon. So ayun lang yung so just make sure okay yung mga plants nyo, kasi the more you manage na igalawin-galawin sila, the more na magkakaroon ng problema tulad nito. Inangat ko lang yan, tinanggal ko lang yung plastic dahil sabi ko maulan. Ano nangyari after? Dating thriving kahit na may plastic sa ilalim, which is not ideal yung tag-ulan, pero dahil pinakialaman ko, yung intention ko yung maganda pero yung effect sa kanya hindi maganda, diba? Ito hindi mo pinakialaman, hanggang ngayon ang ganda, diba? Hindi ko pinakialaman kasi nakahaba. Ang ganda pa rin, diba? So, hindi mo kailangan pakialaman ang halaman na maganda. Sabi nga, kung wala namang problema, diba? Huwag mong i-fix yung isang hindi naman sila, sabi. So, yun lang. Sana naman, alam nyo, marami sa inyo hindi naman susunod sa akin at maniniwala. Not unless makita nyo at ma-practice nyo in your setting or makita nyo sa iba na makita nyo talaga ng personal. Kaya nga siguro may mga gusto rin na pumunta rin dito. Curious sila kung totoo yung pinagsasabi ko. Pero ito, meron yun, hindi ko naman maidilipat-lipat yan. Sa dami yan, kung lalagay yan. Diba? So hassle ko nyo kung ako yung gagawa ng araw-araw. Pero ayan na talaga yung growing area namin. Dati nasa bubungan yan, pero dahil paano tayo ng konting growing area dito natin nilagay. Protection na rin yun dun sa mga asad at bola-bola na kapitbahay namin na mga pusa, di ba? Kasi kung hinihigaan kasi nila yan, pag hindi namin nasarado yung gate dito sa taas sa baba, papasukin nila yan, hihigaan nila ito. Ilang beses na nilang hinigaan yan. Tignan nyo ito, bakit pa yung higa, flat na flat. Kita ko dito yung pusa anong nakaraan. Sarap ng higa sa sanju, feeling paru-paro na na-trap sa sa sanju. But anyway, ayan, sige napahaba na naman ang kwento ko. Daldal ko talaga. sabi nung sa reviews sa Shopee. Sabi niya, masipag sumagot, madaldal. So, ayan, thank you po sa ewan ko kung good reviews niya. Pero mas maganda na yun kasi hindi kayo sinasagot pagka binili niya, di ba? At least nag-guide ko kayo. Minsan nga lang sobra. So, ayun lang. Salamat sa inyong panonood. Kahit na ilan lang kayo, pero at least, di ba? Kahit konti nanonood, at least nabibenefit. Sige na, God bless. At mag-asikaso ako nung nag-iisang order ngayong araw na to. Pero ayan, very thankful ako dun sa umorder. And sana po ma-receive nyo ng maayos yung inyong order ngayong araw. So God bless po and bye-bye.